Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nakangiti si Taz habang pinapanood sina Tom at Jerry na agad dumakbo at yumakap kay Snooki matapos niyang pakawalan ang kambal. Kahit may bahagyang lungkot sa kanyang puso dahil mamimiss niya ang mga bata, mas nangingibabaw pa rin ang saya dahil muli na silang kapiling ng kanilang mga magulang. Kitang-kita niya kung paano biglang umaliwalas ang mukha ni Snooki. Kanina lamang, habang nakahiga ito sa kama, mukhang nanghihina pa ito. Ngunit nang makita sina Tom at Jerry ay tila nagbalik ang sigla sa kanyang mukha. Para bang nagkaroon ito ng bagong lakas sa muling pagkakita sa mga anak. Mga bata, huwag muna ninyong masyadong pagurin si Mommy ha. Paalala ni Odie sa kambal. Mommy. Malambing na tawag ni na Tom at Jerry bago muling yumakap kay Snooki. Namiss ko kayo ng sobra, mga anak ko, sabi ni Snooki na halos maiyak, sa kamarahang hinalikan sa noo sina Tom at Jerry na sabay namang bumungis-ngis. Napalingon si Taz kay Odie na nakangiti rin habang pinagmamasdan ang muling pagkikita ng mag-iina. Kita niya ang tunay na kislap ng kaligayahan sa mga mata nito ngayon. Hindi tulad noon na pilit lamang ang mga ngiti at tawa. Napalunok siya at saka tumikhim nang maramdaman niyang may tumabi sa kanya. Si Gardo pala iyon. Baka matunaw na ang kapatid ko sa titig mo ha, biro nito. Napakamot si Taz sa batok. Ngayong inamin na niya sa sarili na mahal niya si Odie, nahihirapan na siyang itago iyon sa harap ng ibang tao. Natatakot nga siya na baka si Odie mismo ay makahalata na, dahil madalas siyang nakatitig dito at kusang napapangiti tuwing nagtatagpo ang kanilang mga mata. Masaya lang ako dahil mukhang nakatulong kay Odie ang ginawa natin, sagot niya. Nakikita ko nga. Kaya nagpapasalamat ako sa iyo, nakangiting sabi ni Gardo sabay tapik sa kanyang balikat. Salamat sa pagtulong mo sa pag-aalaga sa mga anak ko. At higit sa lahat, salamat din sa pag-aalaga mo sa kapatid ko, Taz. Mukhang mas gumaan na ang pakiramdam niya ngayon. Mas masaya na siya. Tumango si Taz bilang pagsang-ayon. Malaking tulong talaga sa kanya ang kambal. Oo, seryosong sagot ni Gardo. Pero sa tingin ko, malaking tulong ka rin sa kanya. Saglit siyang tumigil bago muling nagsalita. Ikaw lang ang pinapasok niya sa buhay niya ng ganito pagkatapos ng lahat ng nangyari. Salamat sa pagiging mabuting kaibigan kay Odie, Taz. Napangiwi si Taz at hindi maiwasang maging mapanukso ang kanyang isip. Ayos. Salamat sa pagpapaalala na hanggang kaibigan lang ang pwede kong maging sa kanya. Taz, halos pabulong na dagdag ni Gardo, alam kong may gusto ka sa kapatid ko. Napatuwid ng tayo si Taz. Mahina ang pagkakasabi ni Gardo, kaya hindi siya sigurado kung tama ba ang kanyang narinig o guni-guni lamang iyon. Kung noon ko siguro napansin ang damdamin mo para sa kapatid ko, baka pinigilan kita, pagpapatuloy ni Gardo. Alam naman nating lahat kung gaano niya kamahal si Pluto. Bahagya nitong ibinaba ang boses upang hindi marinig ni Odie. Pero sa nakikita ko ngayon, tila kaya na ni Odie na magpatuloy sa buhay. Kung nagagawa na niyang mabuhay ng normal muli, baka magawa rin niyang magmahal ulit. Siguro hindi pa ngayon. At maaaring matagalan pa. Ngunit kung darating ang araw na muli siyang umibig, nais kong ikaw ang mahalin niya. Sa totoo lang, natuwa si Taz sa narinig. Ngunit hindi niya ipinahalata iyon. Bakit ako? Tanong niya. Dahil nakikita kong totoo ang nararamdaman mo para sa kanya. Sana lamang ay hindi ako nagkakamali sa aking obserbasyon, sagot ni Gardo habang tinititigan siya na parang sinusuri. Napagtanto ko na ayokong tumanda ang kakambal ko ng nag-iisa. Sana ikaw ang maging ikalawang pagkakataon niya sa pag-ibig. Karapat dapat siyang maging masaya. Karapat dapat siyang mahalin. Bahagya itong umiti. Pero syempre, hindi kita pipilitin. Hindi mo na kailangang sabihin pa iyon, Gardo, nakangiting sagot ni Taz. Alam ko kung ano ang ginagawa ko. Kumislap ang pag-unawa sa mga mata ni Gardo. Tinapik siya nito sa balikat. Good luck. Sigurado akong matutuwa si Mommy kapag narinig niya ang tungkol sa iyo.
Sayang lang at umuwi muna siya sa bahay niya para kumuha ng mga gamit kaya hindi mo siya makikilala ngayon. Pero kapag bumalik siya, tatawagan kita para maipakilala ka sa kanya. Hindi na napigilan ni Taz ang mapangiti. May basbas na siya mula kay Gardo. At ngayon ay nais pa siyang ipakilala nito sa kanilang ina. Salamat! Umiti si Gardo bago nagpaalam nang makita si Odi na papalapit sa kanila. Lumapit ito sa asawa at nakipaglaro na sa kambal. Ano ang pinag-usapan ninyo ni Gardo? Kunot noong tanong ni Odi nang makalapit kay Taz. Nagpasalamat lang siya dahil tinulungan kitang alagaan ang kambal, sagot niya habang nagkibit balikat. Oh! Napatingin si Odi sa kanya at biglang nabahala. Maputla ka. May sakit ka ba? Wala ako sakit. Ngunit agad nitong hinawakan ang kanyang noo. Nanlaki ang mga mata nito. May lagnat ka. Sumimangot si Taz at marahang inalis ang kamay ni Odi mula sa kanyang noo. Gustong-gusto niya ang pakiramdam ng balat nito laban sa kanya. Ngunit hindi sa ganitong paraan. Ayaw niyang nagkakasakit at lalo niyang ayaw na makita siya ng babaeng gusto niya sa mahina niyang kalagayan. Ayos lang ako. Hindi ka maayos, giit ni Odi habang hinahawakan ang kanyang pulsuhan. Kailangan mong magpahinga. Maaari mong gamitin ang guest room, sabi ni Gardo na narinig pala ang kanilang usapan. Magpahinga ka muna dito sa amin. Oo nga, sang-ayon ni Odi. Dito ka muna para mabawi mo ang lakas mo. Tumingin si Taz kina Gardo at Snooki na kapwa nakangiting tila nanunukso. Pagkatapos ay napatingin siya sa kamay ni Odi na nakahawak pa rin sa kanyang pulsuhan. Pagkatapos ay sa kambal na nakatingin sa kanya. Kung mananatili siya, makakasama pa niya ang mga ito kahit isang araw. Sige na nga. Panalo na kayo. Kailangan ba talaga ito? Paungwan na reklamo ni Taz. Magaspang ang kanyang boses dahil sa sipon at ubo. Oo, mabilis mawawala ang plema mo kapag ginawa mo ito. Pakiusap, sabi ni Odi. Pagkatapos ay tiningnan siya nito gamit ang malalaki at tila nakikiusap na mga mata. Napangiwi si Taz. Sapat na sana na nakita na ni Odi ang kanyang mahinang kalagayan. Ngayon ay gusto pa nitong gamutin ang kanyang plema. Na para sa kanya ay medyo nakakahiya. Ngunit hindi niya matanggihan ang dalaga lalo na't ganoon ito tumingin sa kanya. Sige na nga. Lumapit siya sa kalan at itinapat ang kanyang mukha sa singaw ng kumukulong tubig sa kawali. Napasimangot siya sa init na dumampi sa kanyang mukha, ngunit tiniis niya iyon. Ayon kay Odi, nabasa raw nito sa internet na mabisang paraan iyon upang mawala ang kanyang plema. Marahang hinagod ni Odi ang kanyang likod. Ayan. Mabuting bata. Napatuwid at halos nanigas si Taz. Nagustuhan niya ang marahang paghagod ni Odi sa kanyang likod. Unti-unti tuloy uminit ang kanyang katawan. At pakiramdam niya ay mas mainit pa sa kumukulong tubig ang kanyang temperatura sa sandaling iyon. Mag-focus ka, mahigpit na sabi niya sa sarili. Buti na lamang at tumigil na si Odi at nagpunta sa kabilang bahagi ng kusina upang magtimpla ng katas ng kalamansi para sa kanya. Kung hindi, baka tuluyan ng kumalat ang init sa kanyang katawan. Hindi niya kayang magkaroon ng ganoong reaksyon habang nasa tabi si Odi, lalo na sa kusina pa ng kakambal itong lalaki. Dahil sa kanyang lagnat, hindi pumayag si Odi na umuwi siya sa kanyang unit. Wala raw mag-aalaga sa kanya. Nagpumilit din si Gardo at Snooki na manatili muna siya sa kanilang bahay upang makapagpahinga. Pinahiram pa siya ni Gardo ng mga damit pantulog. Pumayag na rin siya. Kanina kasi ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Natasha na nagsasabing nalaman na nito kung sino ang bagong babaeng kinahuhumalingan niya. Nagbanta pa itong guguluhin siya kapag hindi siya nakipagkita rito. Hindi na lamang niya iyon pinansin dahil madalas naman itong magbanta ng ganoon. Sigurado siyang hinahanap siya ngayon ni Natasha, kaya mas mabuti na ring umiwas muna siya. Haharapin na lamang niya ito kapag mailakas at pasensya na siya muli. At syempre, may isa pang dahilan kung bakit pumayag siyang manatili sa mansyon ng mga Suarez. Nang mag-alok si Odi na siya ang mag-aalaga sa kanya, naisip niyang hindi naman masamang manatili muna sa bahay ng mga ito. Kung iisipin, ito ang unang pagkakataon na nakitulog ako sa bahay ng ibang tao, kwento ni Taz pagkaraan. Kadalasan kasi ang mga kaibigan ko ang natutulog sa lugar ko. Talaga? Natatawang tanong ni Odi.
Hindi ka natutulog sa bahay ng mga babae mo. Hindi naman talaga siya ang tipo ng lalaking natutulog sa bahay ng babae. Mas madalas pa nga siyang umalis bago pa magising ang mga ito pagkatapos ng kanilang pagkikita. Ngunit hindi na niya iyon sasabihin kay Odie dahil ayaw na niyang balikan ang dating buhay na iyon. Gaano ba kasama ang reputasyon ko pagdating sa mga babae na umabot pa sa pandinig mo? Tanong niya. Lalo pang natawa si Odie. Ayon sa narinig ko, isa raw malaking playboy ang may-ari ng Devlin Films. Wala raw balak mag-asawa dahil hindi niya kayang maging tapat sa iisang babae. Ayos. Talagang masama ang reputasyon ko. Naniniwala ka ba roon? Tanong niya. Pinatay muna ni Odie ang kalan bago sumagot. Noon siguro. Pero nang makita ko kung gaano ka kabait sa kambal, napagtanto kong pwede ka namang maging mabuting ama kung gugustuhin mo. At baka, marahil, kaya mo ring maging ganoon kabuti at maalaga sa isang babae balang araw. Baka hindi mo palang nakikita ang babaeng nakalaan para sa iyo. Balita sa iyo. Natagpuan ko na siya. At nasa harapan ko siya ngayon. May iba pang sinabi si Odie, ngunit hindi na iyon narinig ni Taz dahil napatingin na lamang siya sa magandang mukha nito. Lalo na sa mga labi nito. May mga pagkakataong hindi niya mapigilan ang sarili na pagmasdan ang mga labi nito habang nagsasalita. At isipin kung ano kaya ang lasa ng mga iyon. Maaari ba akong maghilamos? Bigla niyang sabi upang ilihis ang usapan. Ah, sige, tinalikuran niya si Odie at naghilamos sa lababo. Kailangan niyang gawin iyon upang malinisan hindi lamang ang kanyang mukha, kundi pati ang kanyang isip. Ngayon lamang siya naging ganito kabaliw sa isang babae kaya nahihirapan siyang kontrolin ang sarili. Saglit na umalis si Odie sa kanyang tabi. Nang bumalik ito, may dala na itong tuwalya sa mukha. Ito, sabi nito. Salamat, sagot ni Taz habang pinupunasan ang kanyang mukha. Inumin mo muna ang katas ng kalamansi na ginawa ko bago ka matulog. Ayoko ng maasim. Muli na namang gumawa ng kaawa-awang mukha si Odie. Kahit isang baso lang. Sige na nga. Sumunod siya kay Odie sa kitchen counter kung saan sila umupo sa magkatabing mataas na upuan. Sinalinan siya nito ng kalamansi juice. Seryoso, Odie. Hindi na ako bata, reklamo niya. Huwag ka nang umangal, sagot ni Odie. Gusto ko lang bumawi sa iyo. Para saan? Nangalumbaba si Odie sa mesa at tumingin sa kanya. Dahil napakabait mo sa akin. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko alam kung ano na ang nangyari sa akin. Uminom muna ng kalamansi juice si Taz bago nagsalita. Wala iyon. Natawa si Odie. Siguro para sa iyo wala lang iyon, pero para sa akin napakalaking bagay. Hindi ko alam kung ilang beses ko pang kailangang magpasalamat upang maiparamdam sa iyo kung gaano ako nagpapasalamat na narito ka sa tabi ko. Para kay Taz, hindi rin maliit na bagay ang kanilang pinagsamahan. Ngunit hindi pa ito ang tamang oras para ipaalam kay Odie kung gaano ito kahalaga sa kanya. Kailangan siya ni Odie bilang kaibigan sa ngayon. Kung gusto mong bumawi sa akin, isa lang ang kailangan mong gawin, sabi niya. Ano iyon? Mabuhay ka ng maayos, Odie. Kapag nakita kong maayos ka na, sapat na iyon para sa akin. Halos pabulong ang sagot ni Odie. Kung noon mo siguro sinabi sa akin iyan, baka naging imposible iyon para sa akin. Mahina ako, Taz. Madali akong masaktan at madaling gumuho ang mundo ko. Pero ngayon, pagkatapos ng lahat ng nangyari, napagtanto kong kailangan kong maging matatag. Hindi ko pa alam kung paano, pero may oras pa naman ako upang matutunan iyon. Hindi ba? Marahang ipinatong ni Taz ang kanyang kamay sa ulo ni Odie. Mabuting babae. Sa susunod na kabanata, lalong lalalim ang pagiging malapit ni Taz at Odie habang inaalagaan ng dalaga ang binata sa kanyang pagkakasakit. Ngunit kasabay nito, magsisimulang sumulpot ang mga bagong komplikasyon mula sa nakaraan ni Taz na maaaring makaapekto sa unti-unting nabubuo damdamin nila para sa isa't isa. Kaya abangan natin,